Iginiit ni Senadora Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore kasunod ng anyay unconstitutional na pagpapalit ng Senate leadership. Tugon dyan ni Senador Sherwin Gatchalian, mas mabigat ang opinyon ng mga eksperto na kinikilala ang mga bagong pinuno ng Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Nag-post si dating presidential spokesperson at kilalang kalyado ng mga Duterte na si Atty. Harry Roque na may isa pa raw senador nakakalas sa Cayetano Block o yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kapalit daw ay para mawala ang mga kaso. Tinanong namin ito kay Senator Sherwin Gatchalian kanina nang magabot siya ng tulong sa mga nasunugan sa Baseco, Maynila. Siguro sa tabi muna natin yung politika ngayon. Intindihan ko yung sentimento ng taong bayan na yung galit, yung pagkadismaya, ngayon pagkalito. Pero ang aking mensahe ay tuloy-tuloy ang trabaho. Sabi ni Gatchalian, wala pa silang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang formal request sa Malacanang para sa isang special session. Anya, buong Senado ang kailangang magdesisyon dito. Wala pang specific target, no? But kinokulate this morning, kausap ko lang Senate Secretary para malaman namin kung ano yung mga kailangan i-discuss. Lalo na yung 5 general na hindi na-promote. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado noong Miyerkules, inanunsyo ng palasyo na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala nito. Nanumpa noon si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero si Senator Loren Legarda, Si Loren Legarda po ang inyong Senate President pro tempore. naninindigang siya at hindi si Gatchalian ang Senate President pro tempore. Iginit niyang iba ang numero na kailangan sa pagdeklara ng quorum at iba rin ang numero sa paghalal ng mga opisyal ng Senado. Batay anya ito sa Rule 14, Section 44 ng Senate Rules. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Sabi ni Legarda, hindi pwedeng gamitin pang shortcut ang Avellino versus Cuenco ruling para bawasan ang bilang ng senador sa quorum at pagbalasa sa mga posisyon sa Senado dahil anya nakabatay ito sa lumang konstitusyon. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Tugon dito ni Gatchalian, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. ani Gatchalian, maging ang Civil Service Commission, siya na ang kinikilalang leader ng Senado. Pinapalitan na nga raw ang mga pipirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Kaninang tanghali, kamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. Sabi naman ni Senator Robin Padilla, dapat anyang matuwa ang taong bayan sa hindi pagkakasundo ngayon ng mga senador. Nagtatrabaho kami. Democracy to. Dapat kayong matuwa. Sapagkat hanggat ang mga senador ay hindi conspiracy, ibig sabihin, tama ang binabayad yung tax. Matakot kayo pag kami ay nagkasundo-sundo na at kami meron ng conspiracy. Sa Lunes, gate ni Gatchalian, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ng kanyang grupo tungkol sa flood control scandal at imbitado lahat ng senador kahit ang mga nasa Cayetano Block. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.